Mga kwento ni Felmo. Dekada 70. Manhuyod Negros. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jojo. Isang lumad na taga Manhuyod, pero kasalukuyang nasa Dumaguete. Alam niyo, nagkaroon ako ng interes na isumulat partikular sa kwento ng buhay ko. Napakahilig ko din makinig sa mga kababalagan. Ito na rin ay dahil sa impluwensya ng nakaraan ko. Ako kasi ay nakaranas ng kababalagan, pero hindi basta-basta kababalagan lang. Dahil may halo itong misteryo at nakakawindang na hiwaga. Maliban pa diyan, nalalangkop din dito ang mga pangyayaring nakakarimarima. Kaya bago ko pa simulan ng lahat, uunahan ko na kayo. Tibayan niyo muna ang mga sikmura niyo at ang loob. Ang mga pangalang mababanggit ko sa kwentong ito ay mga ginamit ko lamang na pangalan, pero ang lugar po, ito mismo yung pinangyarihan. Noong mga panahon na ito, nasa edad 16 na taong gulang ako. Nakatira kami malapit sa Kampuyo. Noon, hindi pa gaano karami ang bahay. Basta ang lugar bakawan, kanipaan at bungarolan. Nagkalat din noon ang mga tanim na kung tawagin ay aroma. Ito yung klase ng halaman na sobrang matinik. Ang pamumuhay naman namin noon, pananagat. Kagaya ng mga karaniwang residente na nakatira din sa lugar. Kuminsan, pumupunta ako sa isang malapit na ilog doon. Bukana na ito ng dagat at nanguhuli ako ng alimango. Nangunguha din ng mga kabibe. Yung mga pwedeng itinda ginagawa ko para kahit papano'y makatulong ako sa mga magulang ko. Ang mga kapatid ko kasi maliliit pa noon at sa hirap ng buhay namin, hindi ako nakapagtapos ng elementarya. Katunayan, ang pinasulat ko sa kwento ko ngayon ay ang apo kong babae. Sa awa ng Diyos, kahit nasa mapait na kapalaran ako noon, naging maginhawa naman ang buhay ko sa kasalukuyan. Dala na rin ito ng sikap at pagpupursiging magkaroon ng magandang buhay. Kapag pumupustit ako doon sa ilog banda, may nakakasabayan ako doong matandang lalaki. Kasama nito ang 2 bata na sa tingin ko, mga apo niya. Maliliit pa, babae at lalaki ito. At sa murang edad na yun ay tumutulong sa matanda ang mga yun. Bale, panunuyod naman sa bakawan ang ginagawa nila. Ito yung kulambu na may katig na tag-iisang lipa. Ang makukuha dito ay yung maliliit na hipon at maliliit na isda. Siguro ayun lang ang alam nilang paraan para makapangalap na makakain sa ilog na yon. Halata naman dahil hindi yun taga-amin. Tingin ko ay taga-bukid ang mga ito. Oo, mahirap kami. Hindi magandang kasuotan. Pero maikukumpara mo talaga ang taga-bukid sa taga-bayan kahit sa tingin pa lang. May dalang baon kasi at basket na gawa sa kawayan. Hindi ito yung tipikal mong makikita na taga doon sa amin. Ako noon, dinadaanan ko lang naman. Tinitingnan ko yung matanda at kinikindatan naman ako. Tuwing Lunes, Huwebes at Linggo sila naroroon. Sakto din na ito yung araw na lagi akong pumupuslit sa lugar. Habang tumatagal, unti-unti kaming nagkakaroon ng ugnayan ng matanda. Ang pangalan pala nito ay Mang Nonong, habang ang mga apo naman, sina Eda at Bon. Makukulit ang mga batang ito. Paano ba naman kasi? Minsan ay pinagkakatuwan ako. Sumusunod ang mga ito sa akin. Tapos sigaw ng may butas umano ng alimango.
Ako naman noon ay dali-daling lalapit sa kanila. Sus, butas ng alalasa na meron. Yung maliliit na kagang. Siguro sa mga taga-Negros ay alam nila ang mga tinutukoy ko. Hindi ko alam kung ano ang tawag kasi sa mga ito sa Tagalog. Tapos minsan pa, hinahagisan ako ng bato. Siyempre liblib yun kaya matatakot talaga ako. Tapos makikita ko na lamang ang dalawa na nagtatakbuhan. Sinisita naman ito ni Mang Nonong. Napapatawa na lamang ako noon. Hanggang sa 1 linggo ata noon ay hindi ko sila nasilayan. Hindi naman ako nagtaka. Baka may pinagkakaabalan lamang ang mga ito. Pero umabot na yun ng 1 buwan. Kaya ayun, parang hindi na maganda. Hindi ko man sila ganon kakilala pero may nararamdaman akong kakaiba. Nagsimula ako magtanong-tanong noon. Doon lang din sa lugar. Sa mga taong nakakakita sa kanila palagi. Ang sabi, hindi din nila nasisilayan pero may napagkunan ako noon ng detalye. Namatay umano ang isang apo nito kaya hindi na pumustit sa lugar. Sabi ko na nga ba, talagang may hindi magandang nangyayari. Wika ko sa sarili ko noon. Nagtanong ako kung saan ba nakatira yung maglolo. Ang sabi naman noong tao, sa bukid daw ng Bantulinaw. Nakita niya kasi ang mga ito doon na mga piyestang lugar. Nalaman niyang namatay ang apo. Ito na rin ay dahil sa kanyang asawa na taga ron. Nilibing lang daw ang apo malapit sa bahay ni Mang Nonong. Nakakaawa umano. Walang kamag-anak at hindi nila alam ang dahilan sa pagkamatay ng bata. Nagsimula ako noong magkaroon ng malakas na kuryosidad. Para bang gusto kong puntahan ang maglolo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nag-uudyok sa akin. Siguro, dahil ito sa presensya nila na madalas kong nakikita noon. Maliban pa diyan, napakabuti din ni Mang Nonong sa akin. Komedyante ito at hindi nakakabagot kausap. Yun bang lahat ng sinasabi may punto pero dinadaan sa komedya. Siya lang din ang maituturing kong isang kaibigan. Hindi kasi ako noon barkadista. Puro na lamang trabaho at pagtulong sa magulang ang inaatupag. Natatandaan ko pa noon, araw na linggo at umaga yon. Dahil si Tatay David noon ay hindi lumaot. Habang ang nanay ko naman, ito ang araw kung kailan niya tinatahi ang mga lambat ng tatay. Napili ko noong puntahan si Mang Nonong. Gusto kong kamustahin siya. Nagpaalam ako sa mga magulang ko. Ayun, pinayagan naman ako pero ang sabi ay wag daw ako magpagabi. Wala namang problema yon sa mga magulang ko basta nasa bahay lamang si tatay. Kapag araw kasi ng paglaot, sumasabay si nanay. Bale, silang dalawa ang nagtutulungan. Walang maiiwan sa mga kapatid ko. Pwede naman akong umalis sa ibang araw pero saglit lang. Kagaya na lang ng pagpuslit ko sa ilog. Alam ko ang lugar ng Bantulinaw. Minsan na kaming napadako dito ng tatay dahil din sa isang okasyon. Mula sa amin, mga 3 oras lang ang lakaran. Sanay na sanay ako sa lakad kaya ayos lamang sa akin ito. Ang importante ay mabisita ko kahit papaano si Mang Nonong. May dala pa ako noong tinabal. Ito ay isang uri ng bagoong pero malaking isda yon. Ulan araw, ulan ang naranasan ko. Basa at tuyo ang damit ko. Walang-wala lamang sa akin ito. Basta't makita ko lamang sila at makamusta. Uuwi na ako kaagad nun. Yun lang naman ang bumabagabag sa isip ko. Halos magtatanghali na noon bago pa ako nakarating. Siyempre ang kasunod na noon ang pagtatanong kung may nakakakilala ba sa pangalang Mang Nonong. Doon ko nalaman,
Kilala pala si Mang Nonong sa lugar. Ayon sa isa sa nakausap ko, manghihilot pala ang matanda. Pero ang hirap daw hagilapin dahil parating wala sa bahay. Alam ko na kaagad kung anong dahilan kung bakit parating wala sa bahay ang matanda. Kagaya ng nabanggit ko sa kwento, naroroon ito lagi sa ilog nagsusudsod. Tinuro ng taong yun kung saan banda ang bahay. Ang sabi pa nito, magpapahilot daw ba ako? Dahil si Mang Nonong umano ay parang hindi pa nakakaahon sa paghihinagpis. Sabi ko naman na hindi. Dagdag ko pa'y bibisita lamang ako. Nasa baba ang bahay ng matanda. Bali ang kinaroroonan ko noon ay nasa magkakasunod na bahay at nasa ibabaw ito ng bundok. Nagpasalamat lamang ako tapos umalis na. May maliit na daan pababa. Mga saging at niyog ang nakapalibot dito. May pangilan-ngilang mga lawaan. Mga puno itong napaka-partikular sa lugar na yon. Ewan ko lang kung may lawaan pa ngayon. Ang bahay ni Mang Nonong ay nakikita ko na. Maliit lamang ito at nasa tabi ng isang maliit din na batis. Medyo masukal kaya hindi gaanong malaki ang espasyo. Kagad kong nakita si Mang Nonong na para bang alam nito na may darating. Kinakawayan ko siya pero hindi siya gumagante. Hanggang sa makarating ako sa baba. Nakita ko ang apo niyang lalaki, si Bon. Kumakain ito ng nilagang saging at naroon banda sa gilid ng bahay. Nakatulala. Magandang tanghali po. Ay teka, umaga pa pala. Ito, may dala po ako para sa inyo. Pasensya na, ito lang po yung meron sa bahay. Mga huling isda ni tatay na inasinan. Ngumiti naman ng matanda sa sinabi ko. Nagtanong ito kung ano at sino ba ang pinunta ko sa lugar. Kagad ko namang sinabi na siya ang pinunta ko. Dahil nga sa narinig ko ang nangyari nun. Isa ding dahilan ay hindi ko na siya nakita pa doon sa may ilog. Tumango lang ang matanda. Pumasok ito ng bahay para ihatid ang tinabal. Pagkalabas ay may bitbit ng bangkito. Naupo ako noon sa gilid ng bahay. Si Bon naman noon ay inutusang mag-igib ng tubig para daw mapainom ako. Nakikiramay po ako, Mang Nonong. Kamusta na po kayo? Ito, nagpapahinga muna. Baka sa susunod na linggo pa ako makakababa. Inaantay ko pa ang 40 dias sa pagkamatay ng apo ko. Hayaan mo. Magkikita naman tayo. Wika ni Mang Nonong. At nakita ko sa kanyang mga mata ang pagngilid ng mga luha. Tumalikod pa nga ito at parang nahihiya nun. Kumirot ang puso ko. Dama ko ang sakit na nararamdaman ng matanda nun. Nagtanong ako kung ano ba ang ikinamatay pero hindi nagsalita si Mang Nonong. Nagbuntong hininga ito. Naglakad patungo sa isang puno at sumandal doon. Yung lungkot na nakikita ko sa kanyang mukha ay parabang may halong galit. Kapansin-pansin din sa panganyang tila ng gigigil. Lumapit ako sa kanya. Nanghingi ako ng pasensya gawa ng nagtanong ako na tila ba hindi maganda. Sinabi ko pang hindi ko na dapat binanggit pa. Pero sabi niya, ayos lang. Doon, Sir Seth, may sinabi siya sa akin kung ano man daw ang maririnig ko sa kanya. Sa akin na lamang daw yon. Wala siyang ibang taong sasabihan nito maliban sa akin. Tila ba lumakas ang kuryosidad ko noon. Napakaseryoso na mukha ni Mang Nonong. Gaganti ako. Hahanapin ko sila. Papatayin ko at pipira-pirasuin ko ang katawan. Wika ni Mang Nonong. Nawindang ako sa unang binanggit niya sa akin. Kung hindi ako nagkakamali,
Patungkol na ito sa pagkamatay ng kanyang apo. At kung hindi din ako nagkakamali, pinatay ito at may sala rin nun. Tila ba hindi lang yun nag-iisa dahil sa tono ng pananalita ng matanda? Parang marami. Aaminin kong kinilabutan ako noon pero mas kinilabutan ako sa mga sumunod na salaysay ni Mang Nonong. Ayon dito, pinatay umano ang kanyang apong babae ng mga tinatawag na aswang. Mabuti na lamang at nakatakas si Bon. Dahil kung hindi pa ay 2 apo niya na ang nawala. Naabutan niya na lamang ang lalaking apo. Nasa ibabaw ito. Nakamukmok sa isang bato at tulog. Kaagad niya itong ginising at tinanong kung bakit naroon. Doon niya nalaman ang lahat. Kaya kaagad siyang umuwi ng bahay. Pumugad sa kanya ang pugot na ulo na paslit. Nakalawit pa ang mga bituka nito na wari ba'y binalahura ng halimaw. Tinuro ni Mang Nonong kung saan banda niya natagpo ang patay ang kanyang apong babae. Nasa likod ito at ang ulo ay nasa loob ng bahay. Mabilis niyang nalaman na aswang ang pumatay. Akala niya noon ay iisa lang pero may sinabi sa kanya si Bon. 3 umano na katao na may pangit na muka ang bumungad sa kanila. Habang sinasalaysay ni Mang Nonong ang pangyayari, umiiyak ang matanda. Sinusuntok pa nito ang puno ng kahoy. Yung kamay pa ng apo niya, nagkawasig-wasig nun. Nagkalat yon kasama ng mga dugo at isa-isa niyang pinagdadampot. Si Bunoon ay pinalayo niya muna. Tapos kinuha niya ang ulo at pinagbuklod niya lahat sa isang kumot. At binalot kasama na ang maliliit na labi. Ginoo ko, nailalarawan ko sa isip ko kung paano naghihinagpis si Mang Nonong habang nangyayari yon. Mantakin niyo, siya ang nagligpit sa mga labi ng bata. Tingin niyo, ano kaya ang nararamdaman niya noon? Di bang sakit? Sobrang sakit talaga. Na maski ako nga na noong mga panahon na yun ay nakikinig lang, naiyak na rin. Hindi pinaalam ni Mang Nonong ang nangyari sa mga kapitbahay, maging sa mga kakilala. Pinalabas niya lang na nagkaroon ng sakit at kaagad namatay ang bata. Kinausap niya din si Bon na ganoon din ang sabihin sa mga oras na may magtanong. Iniiwasan ni Mang Nonong na maging tampulan ng usapan. Plano niya kasing gumante at baka maantala pa ito. Hindi ko alam noon sa kung anong paraan ba gaganti si Mang Nonong. Oo, naniniwala ako sa aswang. Dahil noon umiiral talaga ito. Mula pa Calatrava hanggang sa bukiran ng Kabangkalan. May mga gumagalang aswang. Hindi ko man nakita ang mga ito pero may naglalarawan kung anong itsura. Basta mala impakto. Tao lamang din ang mga ito. Pero parang sinapian ng demonyo. Mang Nonong, alam niyo po ba kung saan naroroon ang mga aswang? Hindi ako sigurado. Pero susubukan kong puntahan ang lugar. Hindi ko nababanggitin dito ang lugar na yon. Kahit matagal nang nangyari pero posibleng magdulot ng katatakutan. Oo, hindi ko sila kamag-anak. Pero naging malapit na rin sa akin ang matanda. Maging ang mga apo niya. Nakaramdam ako noon ng galit na wari ko pa. Gusto kong tulungan si Mang Nonong. Ang tanong, sa papanong paraan? Hindi ko nga alam kung anong gagawin ng matanda. Usaping aswang na yan at hindi yan basta-basta. May alam ako sa pangontra pero hindi din ako sigurado kung uubra ba yon. Magpaganon pa man, sinabi ko sa kanya na tutulong ako.
Ngumiti si Mang Nonong habang nagpapahid ng luha. Umiling siya sa akin tapos nagbuntong hininga. Huwag ko na lamang daw tangkain pa at baka pati ako ay madamay. Bukod pa diyan, posibleng lumawak ang alitan. Napakunot ang mukha ko. Bakit nabanggit niya ang alitan? Tanong ko sa isip ko nun. Kung ganoon pala, ay kaaway ng matanda ang nasabing mga aswang. Hindi pa man ako nagtatanong noon pero sinabi niya sa akin na, Dati pa ang alitan namin. May pasyente ako noon. Ang totoo, manggagamot ako. At matapos na magkaroon ng engkwentro sa aswang ay tumigil ako. Pinili ko na lamang ang manghilot. Dumating kasi itong 2 bata. Maliliit pa mga ito na iniwan sa akin. Si Bon, hindi pa nga yan nakakapaglakad eh. Iniwan sila sa akin ng anak ko. Pero hindi na bumalik pa. Hindi ko alam kung nasaan na siya. Pinasan ko ang responsibilidad. Hanggang sa napalaki ko. Pero ito, hindi ko inaasahan na babalikan ako ng aswang. Dapat hindi ako umalis. At kung umalis man ako ay dapat sinama ko ang 2. Dagdag pa niya. Pinunta niya kasi ang kanyang kumpare. Nakikisuyo siya ng bigas. Naubos kasi ang imbak mula sa 6 mais nun. Tama nga ang natanong kong tao. Manghihilot nga ang matanda. Bukod pa diyan ay dati itong albularyo. Ngayon ay alam ko na ang dahilan. Posible nga na magkakaroon ng kalaban na kampon ng dilim. Ganon din kasi ang nangyari sa kaanak namin. Si Tio Rodrigo yon. Isang manggagamot din at lumayas ang pamilya nila dahil nagkaroon din ng engkwentro sa mga aswang nun. Kung tutuusin, pwede namang harapin ang aswang. Pero ang problema, may madadamay. Ako noon ay naging diretso. Sinabi kong tutulong talaga ako. Pero wika niya ay magiging abala lamang daw at lalawak ang problema. Pero giniit kong tutulong ako. Bahala na. Wala na akong pakinon. Gusto kong sumugal na rin. Ewan ko ba, basta ang tapang ko noon. Huwag na, Jojo. Magagalit din ang mga magulang mo. Ipagpalagay na lamang natin na makakatulong ka pero hindi ko kailangan noon. Isa pa ang pagtulong mo. Kapahamakan mo lang yan at ng pamilya mo. Uuwi ako ng bahay, Mang Nonong. Sasabihan ko si tatay sa nangyari. Siguro maiintindihan niya ako. Ang tatay ko may kaalaman din. Huwag ka mag-alala, Mang Nonong. Wika ko. Totoo din ang mga sinabi ko noon. May karunungan ng Tatay David. Gaya ng sabi ko ay may kaanak kaming albularyo. Kapitbahay nga lang namin yon. At isa ding mananagat. At hindi imposible na maiimpluwensyahan kami sa karunungan noon. Kahit hindi biyasa pero may mga pangontra. Lahat naman ata ng mga mananagat sa amin noon may alam. Gabi madalas maglaot kaya may mga dala talagang pangontra. Ang tatay ko nga, may nakaipit na bagakay sa katig. Tapos walis tingting sa luwang ng bangka na hindi pa nagagamit sa lupa. Ngayon ang tanong, walang karunungan o meron? Diba? Hindi may pagkakaila. Ikaw ang bahala. Total, uubusin ko naman din sila. At kapag nangyari yon ay posibleng hindi lalawak ang problema. Yun ay kapag nagtagumpay at kailangan yung mangyari sa madalian. Bukas, pupuntahan kita sa inyo. Mungkahi ng matanda. Tumangulang ako. Napakadesidido ko noong mga panahon na yon. Nag-usap pa kami ni Mang Nonong. Katunayan ay doon ako nakapananghalian. Hapon na ako nang umuwi. Nang makarating naman ako sa bahay ay kaagad kong kinausap si tatay.
Naroon ito sa bakawan. Sinasampay ang lambat at halatang inihahanda ito sa panibagong paglaot. Kamuntikan ko na makalimutan. Ang bahay pala namin ay maliit lang. Karaniwang tahanan na makikita malapit sa dagat. Gawa sa kahoy na may bubong. Ang bubong nito ay nipa. Ang silid ay nakaangat ng bahagya sa lupa. Habang ang sala namin ay yung mismong lupa na. Ganun lang kasimple na kung ikukumpara ko ngayon ang kalagayan namin noon, masasabi kong sobrang layo. Hindi ako bumungad kay Nanay Aurora. Gawa ng alam kong hindi ito maniniwala sa akin. Doon ako dumiretso kay tatay. Siyempre given na yun napapagalitan niya ako, pero pinaintindi ko sa kanyang lahat. Hanggang sa nagtanong si Tatay David, sa sino ba umano ang tutulungan ko? Ang sabi ko naman sa kanya, ang matandang nakilala ko sa ilog, si Mang Nunong. Alam niyo bang naging reaksyon ng tatay nun? Napatakip ng bibig ito. Si Mang Nonong umano ang tumulong sa akin dati. Paslit pa lamang ako. Nahulog kasi ako noon sa pagatpat. Ito yung bakaw. Nabali ang kamay ko. At dahil wala kaming pera noon para magpadoktor, lumapit si tatay kay Mang Nonong at doon ay hinilot ako. Wala umanong hiningi itong kapalit. Sobrang bait umano ng matanda. Sa lahat ng nakilala niyang albularyo, yun lang ang hindi tumatanggap ng pera. Makikita naman daw sa kalagayan nito sa buhay, naging sapat na ang makakain at makatulog. Nagulat ako nun. Siyempre, sino ba namang mag-aakala na si Mang Nonong pala ay naging bahagi na ng buhay namin minsan. Naalala ko na nagpahilot nga ako noon. Ang problema noon ay hindi ko kilalang matanda. Bilang patunay nga, yung mga kamay ko ay hindi pantay. Ang kanan kong kamay ay singkaw ito baluktot. Walang ano-anong tumango ang tatay at sinabing tutulong na rin siya. Bakit daw hindi ko kaagad kasi sinabing kung sino ang tutulungan ko? E manggagamot palang bansag na organikong albularyo. Na marami daw kayang gawin nun. Maging ang pagpapaanak o mano ay pwede. Magaling din itong manghilot. Pinagsasabay ang orasyon kasama ng mga halamang gamot. Ang nagtulak kay tatay sa kung sino ang lalapitan noong napilay ako, ayun din kamag-anak naming lumayas sa lugar. Napapailing na lamang ako noon. Dagdag pa ng tatay, alam niya daw na may nakabangayan si Mang Nonong dati. Ito na rin ay base sa salaysay ng kamag-anak naming si Tio Rodrigo. Magkakasabay umano sila noon na nagkaroon ng inkwentro. Parang sinadya umano ng tadhana mga kagiliw. Akalain mo nga naman, yun palang paglayas nila Tio Rodrigo, ayun din ang mga sandaling nagkaroon ng kalabang aswang si Mang Nunong. Ang ibig sabihin lamang nun, kasagsagan ng pananalasa ng mga aswang. Sabi ko kay tatay, bukas ay bibisita si Mang Nonong at kung hindi ako nagkakamali, umaga yung dadating. Tumango naman siya. Ayon sa Tatay David, tatapusin niya lang daw ang kanyang ginagawa at maghahanda na rin siya para bukas. Kinabukasan dumalaw ang matanda kasama si Bon. Magkakilala nga sila ng tatay. Nagulat pa si Mang Nonong dahil ako pala ang batang hinilot niya dati. Nagpasalamat din ang matanda at tutulong kami. Ang totoo ay hindi siya sigurado sa kalagayan niya kapag mag-isa lamang siya. Malapit lang naman daw ang lugar. Sa kanluran ito banda. Kailangan lamang naming sumakay at maglalakad ng ilang ektarya. Pero hindi daw kami aabuti ng tanghali. Makakarating na kami sa lugar na yon. Si tatay noon ay kinuha ang bakakay na nakasukbit sa katig ng bangka namin. Inipit ito gamit ng goma sa taluban ng itak.
Bali 2 sandatang dala ni tatay noon. Ang sabi ni Mang Nonong, dapat ay sa gabi namin hahamakin ng lugar. Ito kasi ang pagkakataon na magkaroon ng tapang ang mga nilalang. Bukod pa diyan, dito din lalabas sa mga halimaw. Kapag araw, napakahirap umanong kilatisin. Kahit sinong albularyo, mahihirapan basta may araw nun. Maliban na lamang kung may marka ang mga aswang na ito o hindi naman kayo malapitan. Doon malalaman ni Mang Nonong. Kapag gabi ay hahamunin lamang ito. Kukulitin hanggang sa lumitaw. Ayun, natapos ang pag-uusap. Si Bon noon ay iniwan sa bahay. Nagtanong pa ang nanay kung saan ba kami pupunta. Ang sabi naman ng tatay ko, may titingnan lang na bagong gawang bangka. Baka kasi mabili niya ng mura. Hindi na nagreklamo pang nanay. Umaga yon kaya hindi pa hirapan sa masasakyan. Kahit papano ay may naipon naman si tatay kaya may magagamit kaming pamasahe. Para kami mga dugyot nun dahil napakakaswa lamang ng kasuotan. Ako nga noon nakasalawal lang pero may sukbit-sukbit akong itak. Gaya ng inaasahan, mabilis kaming nakasakay at nang makababa na, naglakad kami sa tirik na araw. Ang bawat gilid noon ay puro tanim na tubo. Napakalayo ng hangganan. Tingin ko, mga 1 kilometro bago pa marating ang burol. May mga nakikita ako doong mga kabahayan pero magkakalayo ang mga ito. Nang nasa gitna na nga kami ng tubo, huminto panandalian si Mang Nonong. Nakita ko ang seryoso na mukha nito. Ang sabi ay hindi daw kami nagkakamali ng pinuntahan. May marka daw ang lugar. Nagtanong ang tatay kung anong marka ba ang pinagsasasabi ng matanda. May tinuro si Mang Nonong. Nasa loob ito ng tubuhan. Isang tela yun na nakatali sa isang puno ng tubo. Ang sabi ni Mang Nonong, naaamoy niya ang aswang dito. Palatandaan ito para sa tinatawag na teritoryo. Dagdag pa niya, hindi siya sigurado talaga sa lugar pero dahil unang bungad pa lamang ay may indikasyon na. Tiyak, ito na ang lugar ng aswang na pumaslang sa kanyang apo. Sa kabilang dako, tagaroon ng pasyente ko. Akalain mo nga namang malapit lang pala dito ang tirahan ng aswang. Sabi ko na nga ba, noon pa man ay may hinala na ako. Pero sa ibang direksyon yon. Pero sa dinaanan natin ngayon, dito pala natin sila matatagpuan. Wika ni Mang Nonong. Kinuha pa nito ang tela na nakatali doon sa tubo. Napakabaho. Para bang amoy kilikili na halong nabubulok ng kung anong hayop. Basta, nakakasulasok sa ilong. Akala ko'y itatapon lang ni Mang Nonong pagkatapos makuha ito pero hindi. Magkosay nilagay niya ito sa supot at dinala. Hindi ko alam ang gagawin niya doon. Basta nakikita ko sa kinikilos ni Mang Nonong na waribay nang gigigil ito. Ang higpit ng pagkakahawak nito sa taluban. Nang makarating kami sa burol, saglit kaming huminto at nakiramdam. Nakatingin lamang ako noon kay Mang Nonong. Si Tatay David naman, nakikita kong parang balisa. Ilang saglit lang ay sinabi ni Mang Nonong na maghanap daw kami ng lugar ng pagpapahingahan. Aantay namin doon ang pagsapit ng gabi. Sumunod kami sa kanya. Habang nangyayari yon ay nagtanong ang tatay kung alin ba sa nakikita naming bahay nakatira ang nilalang. Ang sabi naman ng matanda, nasa paligid lang. Hindi niya matukoy ang bahay. Ang importante ay nasa lugar na daw kami
at hindi na kailangang magpakahirap pa. Sa tono ng pananalita ni Mang Nonong, nawala ang pagkabagaba ko sa kanya. Para bang kaya naman talaga niya ang mga aswang. Taliwas ito sa inaasahan ko. Napakakampante niya kasi noon. Nakahanap kami ng masisilungan noon. Maliit na puno ng manggayon. At doon pumuslit at nagpahinga. Akala ko pa pati si Mang Nonong noon ay magpapahinga din pero may kung anong mga ginagawa ito na parabang hindi normal. Naglalakad ito ng pabalik-balik. Tapos ay dakot ng dakot sa lupa. Sabay-sabay sa paligid. Ilang saglit lang ay may kinuha ito sa kanyang maliit na sisidlan. Nilagay ito sa paligid ng punong yon. Siguro, mga 3 dipa ang layo mula sa kinaroroonan namin ng tatay. Para bang nagtatanim ng kung anong buto. Gawa ng kinakaylay-kay niyang lupa nun. Yung tela naman ay nilagay niya sa unahan. Nilapag lamang niya sa lupa yon. Ang pusturan ng lugar ay para maging malinaw sa inyo ay ganito. Magkakasunod na manggayon sa gilid ng burol. Ang harapan naman ito na kung malawak na tubuhan. May konting espasyo pero may mga talahib na panakanaka. Nagtanong ako sa tatay kung ano bang ginagawa ni Mang Nonong. Ako pa tong tinanong mo wala din naman akong alam dyan. Malay ko ba? Pero may kutob ako May pinaghahandaan yung matanda. Tugon ng tatay. Minamasdan ko lang si Mang Nonong. Basta ang tagal niyang natapos sa ginagawa. Tapos ay kumuha ito ng tangkay at gumuhit doon sa lupa. Paikot din yun sa puno. Malaking bilog at naglagay pa ng 4 na batong buhay. Parisukat ang hugis base sa pinaglagyan nito. At doon pa lang nagpahinga ang matanda. Gusto ko sana siyang tanungin kaso napakaseryoso na mukha niya. Halatang ang lalim ng iniisip nun. Kaya yon, hinayaan ko na lang. Bagot na bagot ako doon. Ipagpalagay na lamang natin na nagpahinga nga kami pero buong maghapong yon, ayaw naman kaming palabasin ni Mang Nonong sa isinagawa niyang bilog. Basta doon lang din kami sa loob hanggang sa gabi nun. Naiisip kong nasa katinuan pa kaya itong si Mang Nonong. Di ba parang iba na? Pero ang tatay ko ay sumunod naman kaya walang naging reaksyon ito. Hanggang sa nagtakip silim na lamang. Napakasakit na ng bewang ko. Maging ang mga paa ko noon namamanhid na. Biro mo, nakaupo lamang ako. Ginagaya ko ang tatay. Natatayo lamang kapag iihi na. Wala nga kaming kain-kain nun. Maliban na lamang sa pag-inom ng tubig. Mabuti na lamang at nalagyan ko ng sapat na laman ng tiyan ko sa umaga. Dahil kung hindi, siguradong bibigay na ako. Nagsiga si Mang Nonong. Akala ko pa gagatungan niya ng marami para may tanglaw pagsapit ng gabi. Kaso, mga maliliit na tangkay lang yon na nilagyan niya ng kung ano. Napakabaho na maihahalin tulad mo yung amoy sa isang goma. Pagsapit ng 6:00, hinasa ni Mang Nonong ang kanyang itak. Naghudyat ito kay tatay na lumapit sa kanya. Nag-usap silang dalawa. Ako noon ay hinayaan ko lang pero matapos nilang makapag-usap, tumango ang tatay at nakita kong kinikis-kis nito ang itak sa kanyang taluban. Doon, nagtanong na ako kung ano ba ang ginagawa nila. Ang sabi naman ni Mang Nonong, pinapalapit niya na umano ang mga aswang. Sabi ko pa, ganun pala ang paghahamon sa mga ito. Pagkiskis lamang ng itak. Napapatawa ako noon pero pinagalitan ako ng tatay. Huwag daw gawing biro ang ginagawa nila dahil yun daw talaga ang paghahamon.
Maging siya nga umano kapag nasa laot at may napapansin siyang tila dumadagit-dagit sa kanya mula sa himpapawid. Kinikis-kis niya ang itak para bumaba ang nilalang. Hinahamon niya ito para magpakita. Natahimik ako noon. Ang ginawa ko, ginaya ko na rin ang tatay. Matagal naming ginawa yon. Inabot na lamang siguro ng mga 8:00 ng gabi. Natatandaan ko yon dahil ika-5 silang ng bagong buwan na kung saan ay matatansya ko ang oras dahil dito. Sa mga lehitimong mananagat ay alam nila ito. Yun ay kapag may buwan lang. Ito kasi minsan ang nagiging batayan. Pwede ding bituin. Huwag niyo nang itanggi dahil noong mga panahon pa ng Diyos, bituin ang basihan. Hanggang sa inangat ni Mang Nonong ang kanyang kamay. Tapos mahinang sinabi nito na narito na daw ang aswang. Nakatingin lamang ako sa kanya. Nakikita ko ang likot ng ulo ni Mang Nonong. Inangat nito ang itak sabay hampas sa lupa at sigaw ng, "Sige! Lapit! Mga duwag! Hanggang tago lang kayo! Lapit! Makikipagpatayan ako sa inyo! Lumapit kay mga animal kayo!" Paulit-ulit sa paghahamon si Mang Nonong. Paulit-ulit din niyang hinahampas ang itak sa lupa. Ang tatay ko noon ay nakadipa na at kitang-kita kong naghahanda na rin ito sa anumang mangyari. Ako naman noon, akala ko ay may dala akong sapat na tapang. Pero nabahaga ko bigla. Lalo na nang marinig ko ang tunog ng malaking butiki sa iba't ibang direksyon. Nakakatakot yon. Basta yung tinig na yon. Para bang nasa likod lamang ng tenga ko. Hinataw ko pa nga ng itak ang likuran ko noon. Sa inaakalang nasa likod lamang ang aswang. Pero wala. Habang si Mang Nonong naman ay pinagduduro ang iba't ibang direksyon na para bang nasa malayo pa ang mga ito. Pero bakit ang lapit ng tinig na yon? Si tatay, nagmungkahi na sa akin na huwag akong lalayo sa kanya at huwag na huwag akong lalabas sa bilog. Nasabi sa kanya ni Mang Nonong na yun daw na bilog ay isang patibong. Ilang saglit pa, para bang may dumaan na kung ano sa may tubuhan. Nakita ang paggalaw ng mga dahon nito na wari ay may tumamang malakas na hangin. Doon lang din banda sa harapan namin yon. Pero hindi ko dama ang hangin. Napamura ako nun. Aswang nga ang nasa paligid. Yung tunog ng butike. Halong tunog biik na ito. Tapos ay may huni din ng manok na wari ba'y galing sa pangingitlog at putak ng putak yon. Mas lumiit ang pagkalalaki ko nun, Sir Seth. Nakakatakot talaga. Hindi ko pa nga nakikita ang mga aswang. Pero nailalarawan ko na ang napakabagsik na postura ng mga ito. Mga segundo ang namagitan. May nagpakitang tao. Nag-iisa lamang ito. Mula ito sa loob ng mga tubo. Nakahubad pang itaas yon, tapos kalmadong naglakad palapit sa amin. Pero ilang saglit lang ay huminto ito na para bang nagulat pa. Dumapa yun bigla. Tapos may lumitaw pang dalawa. Nasa magkakaibang direksyon ito. Gumagapang ang mga yon na para bang mga pusang nagtitik-tik ng daga. Tatalon na yung kaluluwa ko nun. Kahit maliit lamang ang tanglaw dulot ng siga ni Mang Nonong. Pero detalyado kong nakikita ang mukha nila. Yung naglalarong itsura nila sa diwa ko ay mas malala pa pala ito kesa sa personal nun. Gumapang na din yung isa, pero nasa labas lamang ito ng bilog. Si Mang Nonong noon ay napamura na lamang bigla. Natunugan umano ang patibong. Tapos sinabi nito na magsihanda na daw kami.
Mauutak umano ang mga aswang na yon. Si tatay noon ay tumingin sa akin. Yung mga mata ay parang naghahabilin. Nakakaramdam na siguro ang tatay ng kamatayan. Siyempre ako nun ganun din. Pero anong magagawa ng pagkatakot, diba? Bumuntong hininga ako noon at para bang naging desperado na. Tinaga ko ng taga ang mga talahib sabay sabing, "Walang hiya! Lumapit kayo!" Habang nagbibitaw ako noon ng mabibigat na salita, unti-unti akong umaabante. Si tatay naman noon ay kumilos na. Sumasaglit ako ng tingin kay Mang Nonong. Nakikita kong doon ito patungo sa unang lumabas na aswang. Tapos nagsasalita ang matanda. Ayon dito, siya na lamang dapat ang pinatay at hindi na dinamay pa ang kanyang apo. Sumagot ang nilalang. Tumawa pa ito at sinabing hangal ba umano ang albularyo. Pinatay daw ni Mang Nonong ang isa sa kanilang kauri at bata din umano yon. Malay ko ba? Siya ang tinamaan ng parusa. Kung hindi kayo nananalasa ay hindi mangyayari yon. Alam niyo ang kaibigan natin. Alam niyo din ang namamagitan. Kung ano mang mangyayari ay dapat tanggap niyo yon. Mga aswang kayo. Baliw. Hindi kami nananalasa. Namumuhay lang din kami ng normal. Pero ano ginawa ng taong yon? Hinamak kami. Ano bang gagawin namin? Makikipagsuntukan? Ano sa tingin mo, albularyo? Ano sa tingin mo ang magiging ganti namin? Nakialam ka ba? Ngayon sabihin mo sa akin, wala kaming karapatan? Meron. Meron siyempre. Pero hindi idinadaan sa dahas. Pwede namang idaan sa pag-uusap pa. Huwag mong palabasing mabubuti kayo. Alam niyong albularyo ako at alam na alam ko kung ano ang pinaggagawa niyo. Kahit pa man walang humahamak sa inyo. Kung makapagmalinis kayo mga animal kayo. Wika ni Mang Nonong nun. Sabay lapit sa aswang at hataw ng itak dito. Napakabilis ng pangyayari. Hindi nakapaghanda ang nilalang na yon. Kung kaya tinamaan ito ng itak. Dahilan namang umungol ito at nagwawala doon sa talayban. Ang sabi ni Mang Nonong, wag daw kaming lalabas ng bilog. Hanggat maaari ay sa loob lamang kami. Siya na umano ang bahala sa mga aswang. Nagkatitigan kami ng tatay nun. Yung aswang naman na gumagapang sa likuran banda. Parang gusto pa nitong sumunggab pero makikitang may kinaaasiwaan ito. Kung kaya noon ay imbis na sumugod ako, minabuti ko na lamang na manatili. Habang si tatay naman ay parang kating-kati na ito at gusto nang tulungan si Mang Nonong. Nasa labas na ng bilog si Mang Nonong. Patuloy sa pagtaga doon sa isang aswang. Kitang-kita ko na hindi na yun gumagalaw. Pero parang sinapian si Mang Nonong nun. Tinadtad ng tinadtad niya ito. At naging totoo ang banta ng matanda na pipira-pirasuin niya ang mga nilalang na yon. Nakita kong palapit ng palapit sa kanya yung isa. Hindi na mamalayan ni Mang Nonong yon. Mabuti na lang kaagad lumapit si tatay at tinaga ito ng itak. Wala na. Basag na ang paalala ni Mang Nonong. Lumabas na rin kasi ang tatay sa bilog. Hindi naman pwedeng wala akong gagawin. Kung kaya't hinagilap ko yung isang aswang. Naroroon ito sa sagingan. Nagwawala at nagsisisigaw pa. Wari ba'y galit na galit habang nakikita ang mga kasama na pinagtataga ng itak nun. Lumapit ako doon. Abay, kung nakakaya ni tatay na mapatamaan ng itak ang isa, diba? Makakaya ko din yon.
Pero nang makalabas ako ng bilog, bigla namang nawala yung aswang na yon. Kung kaya hinagilap ko yon. At nang makarating ako sa kasagingan, ay bigla na lamang akong sinunggaban. Hindi ko namalayan yon. Akala ko ay maliit na nilalang lang. Napakalaki pala. Ewan ko ba kung bakit nagawa kong maiharang ang ita kahit sobrang bilis nun. Umatras ito, pero muli ding sumunggab. Sa pagkakataong yon, inambahan ko ng pagtaga. Pero naunahan ako. Binangga ako at natilapon patungo sa isang bangin. Hindi ko alam na may bangin pala doon. Basta kung ilalarawan ng nangyari sa akin ay para akong bolang gumulong-gulong at nagpadaustos doon. Sumubsob pa ang mukha ko sa tubigan. Maliit na batis ang nasa baba. Kagad akong bumalikwas, pero wala na sa akin ang itak. Kaya ang ginawa ko'y tumakbo ako ng tumakbo. Kasabay nito ay ang pagsigaw na humihingi ng tulong. Naririnig ko noon ang pagkabali-bali ng mga maliliit na puno. Sumusunod sa akin ang nilalang. Naisip ko noon na dapat hindi ko na lamang nilapitan pa. Yun tuloy, napasubo ako. Masyado kong minalit ang aswang. Ang lakas ng mga animal. Nakatsamba lamang siguro si tatay kaya napatamaan niya ito. Siyempre ang pagtakbo ko noon ay paekis-ekis. Umakyat ako pa itaas at hinanap ko sina tatay. Hanggang sa narinig ko si Mang Nonong. Nasa baba ito at sumisigaw na para bang may kabuno. Namangha na lamang ako noon. Sumunod pala ang matanda. Doon ko napagtanto ang abilidad nitong hindi pang karaniwan. Si tatay naman ay nakita ko na din. Palapit ito sa akin pero sapo ang balikat. Kagad ko namang sinalubong. Tiningnan ko ang kalagayan niya. May sugat sa balikat si tatay. At ayon dito ay mabuti na lamang daw at naisalba siya ni Mang Nonong. Dahil kung hindi pa, patay na umano si tatay noon. Yung pagtaga niya umano sa aswang, napuruhan niya ito pero napakakunat umano ng balat. Kala ko pa naman nakapanlaban si tatay noon. Pero katulad ko lang din pala na naging dihado. Sa madaling salita, sa aming tatlo ni Mang Nonong, si Mang Nonong lamang ang may kakayanang pumatay ng aswang. Ilang saglit pa, nakarinig ako ng ungol na wari ba baboy na kinatay. Sabi ng tatay David, kung hindi siya nagkakamali, napatay na rin ni Mang Nonong ang isa pa. Tama ang tatay, dahil ilang saglit lang ay tinawag na kami ni Mang Nonong. Nagmungkahi ito. Ang mga labi daw ng aswang sa itaas banda. Ipagbuklod daw namin at sunugin nun. Siya na ang bahala doon sa nasa baba. Ay na nga, ginawa namin yun ng tatay. Nasilayan ko ang nagkahiwa-hiwalay ng mga labi ng mga nilalang sa lugar kung saan naroroon ang bilog. Hindi na may itsura. Basta'y parang longganisa ang mga lamang loob nito na nagkawasig-wasig. Pugot na rin ang mga ulo. Napakalansa ng amoy at hindi ko kinaya yon. Nasuka ako. Maging si tatay ay nasuka rin. Hindi niya alam na gano'n na magiging itsura ng mga aswang. Pagkatapos kasing sagipin ni Mang Nonong, gumilid kaagad ang tatay at nagtungo sa loob ng bilog. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko noon habang kinakahig ko ang mga labi gamit ng aking mga paa. Basta, pagkatapos mapagbuklod ang mga yon, tinabunan namin ang mga tangkay at mga tuyong dahon ng niyog. Sinilaban yun ng tatay. Kapag humina ng apoy, kinagatungan pa namin hanggang para maging abo. Nakakita din ako ng liwanag bandang baba. Isang indikasyon na sinusunog din ni Mang Nonong ang aswang doon.
Inabot kami ng madaling araw doon sa lugar. Nag-antay pa kasi kami at patuloy sa paghahamon ng aswang. Nagbabaka sakali na baka meron pang iba. Ang sabi ni Mang Nonong, may mga aswang pa pero wala nang nagtangka pang lumapit. Nang lumiwanag na, doon pa namin sinuri ang sinunog ng mga labi. Wala na. Maski buto, abo na. Iniwan na lamang namin yun doon. Basta, pagod na pagod ako at panay suka. Sa tuwing naaalala ko ang mga labi, hindi ko maiwasang masuka nun. Si tatay nga noon, namumutla pa. Nang makarating kami sa bahay noon ay wala akong ganang kumain. Kahit hilab na hilab ang tiyan ko, hindi ko kayang malunok maski lugaw. Si Mang Nonong ay doon muna nanatili sa amin ng 1 linggo. Pinili niyang mangyari yon para alamin ang sitwasyon. Baka kasi may bigla na lang dumating na aswang. Pero wala na. Si Mang Nonong noon ay umuwi na pero araw-araw itong dumadalaw sa amin. Ito na rin ay para maipagpatuloy ang pagsubaybay sa lugar. Katagalan, tinayuan ng kamalig ni tatay si Mang Nonong. Gawa ng naaawa siya dito. Hanggang sa doon na nanatili sa amin ang matanda kasama ng kanyang apo. Naging kaakibat ni tatay si Mang Nonong sa pananagat. Ako naman noon ay bumalik na sa ulirat. Yun bang balik na sa normal at nakakayanan ng indahin ng nakakadiring tagpo at nakakakilabot. Siguro, dahil sa pagpasok sa buhay namin ni Mang Nonong, doon nagsimula ang pag-unlad. Napakasikap kasi ng matanda. As in kapag umuwi sila ay maraming kuhang isda. Tapos si nanay noon yung tagatinda. Hanggang sa nakapag-ipon at nakabili ng mas malaking bangkanon. Pinag-aral ang mga kapatid ko, maging yung apo ni Mang Nonong. Naging lolo ko na si Mang Nonong. Bahagi na siya ng pamilya namin. Pero hindi na siya nang hilot pa. Hindi na rin siya bumalik sa pagiging albularyo. Kung may gagamutin man, kami lang at hindi nang iba. Hindi na ito nakikialam. Marahil nadala na ito sa pagiging biyasa.